Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Magbabalik po inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. So komentaryo lang po natin itong mga salot sa lipunan ito. Nagkabulgaran na po, nagkalaglagan na ng todo. Lalo nang nilaglag ni Saldico ang magpinsan na si Romualdez at saka si BBM mga kababayan. Bago natin ituloy lahat ang pagtuligsa sa mga ayok sa pera ang bayang ito, lalong-lalo na yung mga congressman sa pamumuno ni Martin Romualdez at sa namumuno sa gobyernong ito na si BBM, na walang iba, sila ang utak ng lahat ng kawatanan ng pera sa bayan ito, mga kababayan. Kaya pakinggan lang po natin itong favorite song ng ating presidente na si BBM, mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, 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 Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Yan po ang bangag. favorite song ng ating kagalang-galang na presidente, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong bagong video ngayon ni Saldico. Part 2 po ito, mga kababayan, ng kanyang video. Doon sa part 1. Yung sa part 1 po kasi, parang may kulang po. So, pakinggan lang po natin ang kanyang part 2 na sinasabi, talagang binulgar niya na po, na talagang ang sinasabi ni Orly Gutesa ay tinayuan niya na po, mga kababayan. And yet, si Orly Gutesa ay binibengbang ngayon doon ng mga kongreso. Pakinggan lang po natin ang report ni Saldico, mga kababayan. Nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President, basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Yan, nakakalungkot mga kabayan. Kung titingnan nyo po, mali-maliit ang pera
mga hayop na ito, tapos deny pa ng deny, nagkukunwaring hindi nila alam. Mga hayop talaga itong mga Marcos at Romualdez na ito. Yung tita nito na si Imelda Marcos, convicted ito, 7 count of plunder. Hindi lang ito pinakulong ni Pangulong Duterte. Kasi naawa lang sa kalagayan ng matandang babae. Ngayon, pinalibing pa ni Duterte ang kanyang asawa at itong sinukli ng kanyang anak. Pinadala si Duterte doon sa Netherlands. Yan ang nakakalungkot dito sa pamilyang ito. Wala talaga, ang mana-mana talaga ito. Nung mga magulang nito, ni BBM, inakusahan na nagdarambong ng bilyong-bilyong pera sa ating bayan, nilagpasan pa ng hayop na anak na ito. Bangag na anak na ito ng mga Marcos. Ito yung yatang pinakamalalaking magnanakaw dito sa bayang ito. Na walang ibang ginawa kung hindi dapat i-redeem nila yung pangalan nila, nilagpasan pa ang ninakaw ng kanyang ama. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Tuloy lang natin si Saldico mga kababayan. Kita niyo naman po, mali-maliit ang pera. Walang hiya talaga nitong pamilyang ito. Kayo mga loyalistang tanga na sunod ng sunod kay BBM, tanungin niyo kung saan yung perang mali-maliit ngayon. Kayo mga dilawang tae, mga hayop kayo. Sunod kayo ng sunod ngayon kay BBM, samantala nung eleksyon, kung paano nyo isunuka itong taong to. Ngayon, kung paano nyo himurin ang puwit nito. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. Yung dati niyang mga kalaban, kakampi niya na ngayon. Bakit? Pinagtutulungan ang mga Duterte. Kasi kalaban nila si BP Sara sa 2028, alam nila na hindi sila mananalo kung hindi nila sisiraan si BP Sara. Ang hinahabol nila kay BP Sara, 125 million na confidential fund. Samantala, kinler na siya ng COA 3 years consecutive. 23, 24, 25. Kinler na siya ng COA. Itong mga asong ulol sa Kongreso, habol ng habol sa 125 million na confidential fund ni BP Sara. Bakit? Nakalagay sa mga pangalan na Piatos, Mary Grace. Kasi nga po, confidential nga eh. Napaka-bobo naman ng mga congressman na to at ng mga kung sino man yung makakaliwang grupo na naghahabol dito na hindi nila maintindihan ang salitang confidential. Ang tatanga naman ninyo, mga kababayan. Ako, wala naman ako masyadong pinag-aralan, pero kaya nga, confidential yan, hindi pwedeng malaman ng sa mata lang ng COA at ang vice presidente ang nakakaalam niyan. Kasi nga, ng military yan. Kasi bakit? Galit na galit ang makakaliwang grupo sa mga Duterte. Sila kasi ang nasasaktan. Sila ang nawawalan ng trabaho. Kasi bakit? Natatalo na ang bayan muna dahil sa nalaman na talaga na front sila ng NPA. Lalo na Makabayan Black, ACT teacher, nag-aaktong mga makamasa kuno, pero mga rebelde pala, mga hayop, ulol. Ito yung mga rebelde na ang ginagamit na pondo, pera ng bayan. Ang kakapal ng mukha ninyo, rebelde kayo, sa bayan kayo, kumukuha ng paggastos ninyo. Tuloy lang natin si Saldico, mga kababayan. Part 2 na po ito. Daming pera nito, mga kababayan. No? Limpak-limpak na pera ito. Mali-maleta. Ayon niya kay Gutesa, 48 million bawat isang maleta. Sipin mo, paano kung mayroon kang 200, 5 sakong pera yun, mga kababayan? Sa dami ng After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla
kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yan mga kababayan, abangan natin ang part 3 mga kababayan. Kasi may part 3 pa po. Ang isasiwalat ulit si Saldico mga kababayan. Ito ba, sasabihin naman ng palasyo? Wala yan, kasi hindi naman siya nandito eh. Ping Lacson, ang sabi mo, pwede si Saldico sa Zoom. O bakit hindi mo ngayon imbitahan? Tawagan siya at doon mag-Zoom kayo dyan habang naghihiring dyan sa Senado. Ha? Pinky, magsalita ka ngayon kasi ikaw, ang yabang-yabang mo, bago mag-November 14, sabi mo, imbitahan si Saldico kahit sa Zoom. Pumunta lang siya doon sa Philippine Embassy kung saan man siya naroon at mag-Zoom siya at doon siya manunumpa ng affidavit niya. Di ba? Ngayon, Ping Lacson, sasabihin mo naman, hindi ka panipaniwala yan dahil salita lang yan. Hindi naman siya. Pumunta siya rito. Sasabihin mo, papupuntahin mo rito, ipapatayin niya. Tama lang yung sinabi siguro na pumunta siya ng Philippine Embassy, panutaran niya doon, tapos dadalhin niya, ipadala niya dyan sa inyo ang affidavit niya. At saka siya mag-Zoom. Padala mo po, Saldico kay Marcoleta para magkaintindihan kayo. Kasi kung kay Pinky mo ipapadala yan, baka itapon lang yan sa basurahan. Kaya mabuhay ka, Saldico. Ikaw talaga dapat ang gawing state witness. Kasi ikaw yung nag-insert, ikaw yung inutusan, at kung sino-sino yung nag-utos sa'yo. Mga hayop sila, mga angkan sila ng mga kawatan sa gobyernong ito, na walang iba kung hindi pagpepestahan ang pera ng bayan. Kaya kayo, puro lang kayo party dyan sa Malacanang. Wala naman kayong naitutulong sa bayan. Puro nagkandamatay na ang mga tao sa baha, doon sa Cebu, sa Lindol, tapos kayo nagparty-party lang. Mayroon bang presidente na binagyo yung Masbate, 6 na araw bago pumunta? Pumunta ng Masbate, hindi niya alam, binilindol na pala ang Cebu. Ang tanga ng presidente natin. Tapos, nung pumunta ng Tino, yung bagyo ng Tino, 3 days pa. Talagang, ang malas talaga ng Pilipinas. Na si BBM ang binoto ninyo. Napakamalas. Magnanakaw na, ang bagal pang kumilos. Yan ang nakakalungkot. Talagang lumulubog tayo sa baha. Wala nang investor na pumapasok, naglalayasan na sa Pilipinas. Bakit? Sobra ng taas ng presyo. Ang dollar, 60 pesos na. Mga kababayan. Ano pa? Hintay pa ba natin umabot ng 70 ang dollar? Apektado tayo lahat dito. Tuwang-tuwa ang OFW niyan. Pero tayong nandito sa Pilipinas, ang apektado. Bakit? Magtataasan lahat ang presyo. Ang presidente natin, pumunta ng Malaysia, ng Asian Summit, APEC, lahat ng Asian doon, country, 0 tariff sa Amerika. Tayo, 19%. Ganito katalino ang ating presidente. Hindi ko lang alam kung puro kulangot ang utak nito, mga kababayan. Sobrang kulangot na yata ang utak nito. Kaya yung ibang Asian country, 0 tariff sa Amerika. Tayo, pag mag-import sa Amerika, 19% tariff. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Talagang, totoo talaga sinasabi ni Pangulong Duterte, bangag daw ito. At weak leader ito, mga kababayan. Walang ibang ginawa nito kung hindi nag-umpisa ang kanyang termino, habulin ang mga Duterte. Yan lang po nakakalungkot.
Hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Abangan po natin yung part 3 ni Saldico sa mga susunod na araw mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano, palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.